Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Celso. Taong 1990, probinsya ng Quezon. Ang kulam ay isang masamang gawain. Ito ay paggamit ng orasyon, sumpa, ritual o ng mga purong salita upang makapanakit ng kapwa. Kaugnay ng kulam ay ang mga taong nagsasagawa nito na kung tawagin ay mangkukulam o sa banal na kasulatan, mga manggagaway. Ang mga katulad nila ay may angking abilidad na gumamit ng itim na mahika o kapangyarihan para maisakatuparan ang masamang intensyon sa mga taong may atraso sa kanila. May ibang mga tao din na dumudulog dahil sa bugso ng galit para ipakulam ang kaaway o nanakit sa mga ito. Si Celso, 33 taong gulang na mga sandaling yun, kasalukuyang nagtatrabaho sa isang koprahan na pagmamay-ari ng mayamang pamilya ng mga Baleho. Halos 3 taon na ring nagtatrabaho doon si Celso dahil maganda naman ang kalakaran sa koprahan. Isang umaga, masayang nagkwekwentuhan habang nagtatrabaho ang magkaibigan na si Celso at Berting. "Celso, tignan mo yung si Belly. Ang ganda, no?" Wika ni Celso. Napangiti naman ang binata sa sinabi ng kaibigan. Sabay tingin kay Feli na kasalukuyang nagtatali ng buhok. "Jesus, parang hindi naman eh. Ikaw ha, Berting. Tigil-tigilan mo yung si Feli ha. Bata pa yan. Ikaw matanda ka na eh." Wika ni Celso. Grabe ka naman sa akin. Ang sabi nga ng iba, hindi raw hadlang ang edad sa pagmamahalan ng dalawang tao. Tugon ni Berting. Maigi ang kung mahal ka. Ang tanong, mahal ka ba ni Feli? Malamang hindi. Wala eh. Balita ko nga, may nobyo na yang si Feli. Nakakalungkot naman. Wika ni Berting. Natatawang inakbaya ni Celso ang kaibigan. "Alam mo pare, marami pa naman diyang iba. Humanap ka na lang ng walang sabit. Mahirap makisawsaw sa relasyon ng iba, no?" Wika ni Celso. "Hala, ito namang si Celso. Hindi ko naman sinabi na makikisawsaw ako. Hanggang tingin na nga lang eh." Tugon ni Berting. "Aba, mabuti naman. O siya, magtrabaho na nga lang muna tayo. Hindi yung usapang pag-ibig yung inaatupag mo." Muling wika ng binata. Tumawa na lamang si Berting at saka muling nagtrabaho. Kinatanghalian, humahangos na lumapit si Berting sa mga kasamahan sa trabaho. "O bakit? Bakit ganyan yung itsura mo, Berting?" Tanong ni Celso. Nakahawak sa dibdib ang lalaki at hingal na hingal. Nagtipon ang mga tao sa harap nito para alamin ang rason kung bakit ito tumakbo ng ganon. Si Don Juancho." Wika ni Berting. Kumunot ang noo ng lahat dahil sa pagbibiti nito. Napuno ng katanungan ang paligid. Si Don Juancho ano? Ano ba yan? Berting, sabihin mo na. "Teka naman,
Kita mong hinihingal pa yung tao eh. Eto na nga. Si Don Juancho, isinugod sa ospital. Tugon ni Berting. Nagulat ang mga katrabaho nito. Sari-sari ang narinig na bulungan sa paligid. Ang iba, nabigla at ang karamihan naman ay nalungkot sa sinapit ng Don. Naku po, anong nangyari kay Don Juancho? Parang malakas naman yung pangangatawan niya. Bakit nagkaganon? Tanong ni Celso. Ewan ko nga. Nakita ko lang kanina sinakay siya sa ambulansya. Tinanong ko naman yung ibang mga tao doon pero hindi daw nila alam kung bakit eh. Hindi bali na nga. Malalaman naman natin kagad yun bukas. Tugon ni Berting. Nawa, gabayan ng poong may kapal si Don Juancho. Wika ng isa sa mga katrabaho. Nagtapos na ang usapan doon. Nagsibalik na sa kanya-kanyang gawain ang mga trabahador. Ngunit hindi pa rin nila maiwasan na mag-alala para sa kalagayan ng Don. Sa kabilang banda naman, tila napuno na ng mga dasal ang loob ng ambulansya. Nakasalukuyang sinasakyan ni Don Juancho. Walang tigil sa kakatawag sa Panginoon ang asawa nito. Dahil sa nangyari sa Don. Nang dahil sa kaganapang yun, humantong sa isang mabilis na pagpapasya ang pamilya Vallejo. Kinabukasan, maagang nagkumpulan ang mga trabahador ng koprahan. Pinag-uusapan nila ang tungkol pa rin sa nangyari kay Don Juancho. Dahil magpasa hanggang ngayon, wala pa rin kasagutan. Ang pamilya Vallejo ay kilala sa pagkakaroon ng maraming iskandalo. Ngunit bawat iskandalo na nagagawa ng kanilang pamilya, madaling napagtatakpan sapagkat may kapit sila sa pulisya. Maging sa mga nakakataas na may katungkulan sa bayan. Isa sa pinakamalalang bagay na kinasangkutan ng pamilya, ang pagkakaroon ng ugnayan ng bunsong anak ni Don Juancho sa sindikatong nagbebenta ng ilegal na droga. Baka naman tumaas ang presyo ni Don Juancho dahil may ginawa na namang kalokohan si Manuel. Wika ni Berting. Malamang sa malamang. Palagi namang nadadawit yung pangalan ni Manuel sa kung saan-saan eh. Hindi na ako magtataka kung siya ang dahilan. Tugon ni Celso. Napailing na lamang ang ilan sa mga naroon. Natigil ang kanilang pagkukumpulan ng isang boses ang narinig na paparating. Nang makita nila kung sino ito, kagad nilang iniwas ang tingin. Tumikom ang mga bibig na kanina lang ay walang tigil ang bigkas ng patungkol sa kaharap nila ngayon. Matikas na nakatayo ang lalaki. Iginigilid ang paningin sa mga trabahador. Siya ang bunsong anak ni Don Juancho, si Manuel. Bakit bigla kayong natahimik? Kanina lang eh. Nagkukumpulan kayo dyan. Wika ni Manuel sa mga ito. Wala namang nagtangkang sumagot pa sa lalaki. Dahil alam naman nila ang ugali nito at maaaring mangyari sa kanila sa oras na sagutin nila ito. Oo nga pala, nasa ospital pa ang papa. Ang sabi ng doktor, kailangan niya ng pahinga kaya ako na muna ang mamamahala sa koprahang ito. Wika ni Manuel. Marinig ang mahinang bulungan sa loob ng koprahan. Oo nga pala, unang-una, ayoko nang tatamad-tamad. Ayoko din ng hindi sumusunod sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo?
huling wika ni Manuel. Napatango na lamang ang ilan sa kanila, habang ang iba ay sumagot ng oo sa kabila ng takot dito. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. O siya, lumayas na kayo sa harapan ko at bumalik na sa pagtatrabaho. Nasasayang ang oras at perang pinapasweldo sa inyo kung tutunga-tunga nga lamang kayo dyan. Wika ni Manuel. Napapakuyom ng kamao si Celso sa mga lumalabas na salita sa maduming bunganga ni Manuel. Matagal na silang nagtitiis sa ugaling meron ang lalaki. Matagal na sana siyang umalis sa koprahan dahil dito. Kaso nga lang, palagi siyang pinipigilan ni Don Juancho. Habang nag-aayos ito ng sako ng niyog, napansin ni Celso at Berting na lumapit si Manuel kay Feli. Tinititigan nito ang babae at narinig pa nilang tinanong ang pangalan. Nagkatinginan ang dalawa. Mukhang alam na nila ang mga susunod na mangyayari base sa mga kinikilos ni Manuel. Maya-maya pa umalis na ito sa koprahan. Nang mainis ito sa ginagawang pambabaliwala ni Feli sa kanya. Natatawa naman ang mga tao sa koprahan. Kabilang naroon si Berting at Celso. Mabuti na lang, suplada talaga yung si Feli, no? Buti nga sa Manuel na yan. Hindi lahat ng babae kaya niyang makuha. Wika ni Berting. Berting, tumigil ka nga. Baka mamaya ay bumalik pa yun tapos marinig ka pa. Panigurado lahat tayo madadamay. Tugon ni Celso. Naku, oo nga. Hindi pa ako handang mawala ng trabaho, no? Manganganak pa yung asawa ko. Wika ng isa sa mga katrabaho. Nakalayo naman na yun. Hindi naman niya maririnig pa yung mga pinag-uusapan natin eh. Alam naman ang lahat na hindi yun tatagal sa ganitong lugar. Kung sa bagay, may tama ka nga dyan pero tatamaan ka na talaga sa akin eh. Kapag hindi mo pa nadala yung mga nyug na yan sa kabilang silid. Wika ni Celso. Nagtawanan ang mga tao sa loob ng koprahan. Lumabas naman si Berting dala ang sako ng nyug. Ilang araw din ang nagdaan napapansin ng mga tao sa koprahan ang madalas na paglapit ni Manuel kay Feli. Wala itong tigil sa pamimilit na yayain sa labas upang kumain ang dalaga. Naiinis na si Feli. Ngunit wala naman itong magawa dahil anak yon ng kanilang amo. Feli, kahit isang beses lang, sumama ka na sa akin. Pumayag ka na. Wika ni Manuel. Tinignan ito ng masama ng babae. Sir Manuel, iba na lang ho ang yayain niyo. Tugon ni Feli. Halata ang pagkairita sa mukha ni Manuel sa pangpitong pagkakataon. Tinanggihan na naman siya ng dalaga. Napapahiya na ito sa mga nakakarinig. Alam mo, Feli, pakipot ka pa eh. Kung hindi mo alam, maraming babaeng nagkakandara pa para yayain ko silang lumabas. Ikaw na nga itong maswerte at ako na ang lumalapit sa'yo. Dahil halata namang may gusto ka sa akin eh. Wika ni Manuel. Tuluyang naputol ang pisi ng pasensya ni Feli. Kaya pabalang nitong nasagot ang lalaki na kinagulat naman ng lahat. Nagkakandara pa ka mo na tumakbo palayo sa'yo. At isa pa, hindi ako interesado sa'yo. Ikaw tong parang asong lapit ng lapit sa akin eh. Kahit na sinabi kong may nobyo na ako. Wika ni Feli.
Mabilis namang nag-init ang ulo ni Manuel at saka tinaob ang mesang nasa harapan ng dalaga. Natapon ang mga kopra sa konkretong sahig. At dahil napahiya sa mga tao, padabog itong umalis sa silid. Ngunit bago ito lumabas, isang kataga ang kanyang binitawan. "Lintik kang babae ka. May araw ka rin sa akin." Banta ni Manuel. Nakaramdam ng kaba si Celso at Berting para kay Feli. Alam nilang tototohanin yun ni Manuel dahil masama talaga ang ugali nito. Samantalang walang imik na bumalik sa pagtatrabaho si Feli. Hindi nito pinansin pa ang sinabi ng lalaki. Dahil para sa kanya, nararapat lamang yon kay Manuel. Isang linggo din ang lumipas. Walang naging paramdam si Manuel sa koprahan niya. Malayang nakakakilos ang mga trabahador dahil wala ang mayabang na amo. Marahil ay lubos itong napahiya sa mga nasabi ni Feli noong nakaraan. Kaya nawalan na ito ng kapal na mukha upang humarap pa sa kanila. Ngunit sa pananaw ni Celso at Berting, taliwas sa hinala na dahilan ng iba nilang kasama. Malakas ang kutob nila na may ginagawa na naman itong kabalbalan na siguradong ikakataas ng presyon ni Don Juancho na nagpapagaling pa rin sa tahanan hanggang ngayon. Habang nag-uusap ang dalawang magkaibigan, hindi mapakali ang ulo ni Berting. Tila may tinatanaw na tao mula sa kinaroroonan nila. "Uy Berting, ano bang hinahanap mo? Kung si Aling Nena na nagtitinda ng kakaninang hinahanap mo, wala siya ngayon. Narinig ko sa isa nating kasamahan na may sakit daw kaya hindi makakapasok ngayon." Wika ni Celso. Napakamot sa ulo si Berting. Hindi naman si Aling Nena ang hinahanap ko. Si Feli ang hinahanap ng mata ko. Hindi ko pa siya nakikita magmula kanina Nagtanong na rin ako roon sa kaibigan niya. Hindi rin daw alam kung bakit hindi pumasok. Tugon ni Berting. Baka naman may sakit lang din si Feli. Uso yata ang lagnat ngayon Dahil tag-ulan na. Papasok din yun bukas. Makikita mo rin siya kaya huwag ka na mag-alala dyan. Ewan ko ba, Celso? Hindi talaga ako mapakali. Kahit alam ko naman na wala akong karapatan. Ganito yata talaga kapag umiibig, Celso. Wika ni Berting. Binatukan ni Celso ang kaibigan. At sinabing nahihibang na naman ito. Tigilan mo na nga yan, Berting. Isisingit mo na naman yung pag-ibig na yan Magtrabaho na nga lang tayo. Wika ni Celso. Tatawa-tawa naman si Berting sa sinabi nito. Ngunit hindi pa rin niya maiwasan na hindi isipin si Feli ng mga oras na yon. Kinabukasan, pumasok na si Feli sa koprahan. Nagkaroon ito ng trangkaso kaya hindi nakapasok kahapon. Nakahinga naman ng maluwag si Berting. Ganap na akala mo'y nobyo talaga ni Feli. Kung si Feli ay nakapasok ng muli sa trabaho, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik sa koprahan si Manuel. Kinahapunan, nagpasyang manatili pa ng kaunting oras ni Feli upang makabawi sa tambak na trabahong naiwan kahapon. Nang malaman niyo ni Berting, tila gusto na rin itong magpaiwan upang samahan si Feli pero pinigilan ito ni Celso. Tigilan mo na yung iniisip mo, Berting. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Matatakot na si Feli sa ginagawa mo Sa oras na malaman niya yan. Wika ni Celso. Pasensya na. Nadala lang ako ng bugso ng damdamin ko.
Hindi kasi ako mapalagay. May iba talaga akong pakiramdam. Alam mo, kulang ka lang sa tulog dahil uminom ka kagabi. Umuwi ka na at itulog mo na yan. Sumabay ka na sa akin. Tayo na. Wika ni Celso. Hinila pa ng binata ang kaibigan palabas ng koprahan. Alam niyang makulit si Berting at baka ipilit pa ang gusto kaya inagapan na nito. Sabay silang naglakad pa uwi. Magkalapit lang naman ang kanilang mga tahanan. Sa kabila ng pag-uwing yun ni Berting, hindi pa rin ito mapakali hanggang sa nakatulog na lamang siya nang hindi niya namamalayan. Pagising ni Berting kinabukasan, bumungad sa kanya ang mukha ni Celso na natataranta. O Celso, ang aga-aga pa. Ba't narito ka na sa bahay ko? Wika ni Berting. Humihikab pa ito nang sinabi niya yun. Berting, huwag kang mabibigla. May nangyari kay Feli. Tugon ni Celso. Naibagsak nito ang hawak na tasa ng kape na tinimpla ng nanay at saka tumakbo palabas ng bahay. Nakayapak pa ito at walang suot na damit. Mabuti na lamang ay naabutan siya ni Celso at saka sila nagmamadaling pumunta sa tahanan ni Feli. Nang makarating doon, makikita ang kumpol ng mga kapitbahay na nakikiusisa sa nangyari sa dalaga. Hinawi ni Berting ang daan upang mabilis na makita si Feli. Nadat na nila itong nakatulala na lamang habang tahimik na lumuluha. Gula-gulanit din ang suot nitong dilaw na bestida. Makikita ang malaking punit sa itaas na parte nito. Madungis din ang itsura. Walang sapin na mga paa na napupuno pa ng putik. Iyak ng iyak ang nanay ni Feli na mga sandaling yun. Samantalang ang nobyo naman, walang imik sa isang tabi. Hindi lang pinapakita pero napupuno na ng galit ang puso at isipan. Anong nangyari kay Feli, Celso? Tanong ni Berting. Nanginginig pa ang tuhod nito habang hindi inaalis ang tingin kay Feli. May nakakita sa kanya sa gitna ng talahiban noong umaga. Nakahandusay doon. Mukhang doon siya tinapon matapos pagsamantalahan . Wika ni Celso. Hindi na nagulat pa si Berting sa sinabi ng binata. Dahil base sa kalagayan nito ngayon, isa lang talaga ang posibilidad na nangyari sa dalaga. Sinong may gawa nito kay Feli? Tanong ni Berting. Kanina pa nag-iisip si Celso. Iisang tao lamang ang pumapasok sa isipan nito na maaaring may kagagawan sa paghalay kay Feli. Hindi na nito napigilan pa ang sarili. Naitanong niya sa dalaga upang makumpirma. Si Manuel. Si Manuel ba ang gumawa nito sa'yo? Tanong ni Celso. Napalingon ang lahat sa binata nang biglang humagulgol ng iyak si Feli na siyang ikinagulat ng mga taong nakapalibot. Kasabay ng pag-iyak nito ang paulit-ulit na pagtango o pagtaas baba ng ulo. Indigasyon ng pag-oo nito sa tanong ng binata. Hindi na nagulat pa si Celso maging si Berting. Samantalang umani ng bulungan ang naging reaksyon ng dalaga. Hayop. Hayop talaga ang lalaking yun. Wika ni Berting. Dapat magsuplong na tayo sa pulis para mabigyan ng hustisya ang ginawa niya kay Feli. Tugon ni Celso. Nagmamadaling tumakbo si Berting papuntang barangay. Ngunit bago sila makaalis doon,
Isang pares na mata ang nakita ni Celso na nakatingin sa kanya. Blangkong nakatitig ang nobyo ni Feli na si Ronald. Biglang gumapang ang takot sa katawan ni Celso. Kaya naman nagmamadali na rin itong umalis sa lugar. Kaagad na nakapagsumbong sa kapitan ng barangay ang dalawa. Nagpatawag ang kapitan ng pulisya upang imbestigahan ang mga pangyayari. Nang makarating na ang mga ito, kaagad nilang tinanong ang buong pangyayari kay Feli. Sumasagot naman ang dalaga kahit nahihirapan pa ito. Dito na kumpirma na si Manuel nga ang may pakana ng lahat. Ayon sa kwento ni Feli, nagtatrabaho pa ang dalaga noong biglang pumasok si Manuel sa koprahan. Lasing na lasing. May dala pa itong bote ng alak. Pinilit ng lalaki si Feli na sumama sa kanya. Ngunit nanlaban ito hanggang sa sinikmuraan siya ni Manuel at nawala ng lakas. Dito na nangyari ang pangahalay sa kanya. Paulit-ulit itong ginawa ni Manuel hanggang sa nagsawa na ito. Iniwan sa talahiba ng dalaga na tila bagay lamang na kapag natapos gamitin, itatapon na lang. Ngunit dahil maimpluwensya ang pamilya Vallejo, madaling nasuhulan ng mga ito ang mga pulis na may hawak sa kaso ni Feli. Pinalabas nila na nagnakaw ang dalaga sa koprahan at nakita ito ni Manuel kaya tumakas ang dalaga at napagtripan ng kasong kalye sa daan. Sobra ang naging galit ng pamilya ni Feli, maging ang nobyo nitong si Ronald sa ginawa ng mga Vallejo. Hindi rin matanggap ng dalaga na hindi mapaparusahan si Manuel sa kabila ng pambababoy na ginawa nito sa kanya. Naawa si Ronald sa nobya, kaya ito na ang gumawa ng daan upang maparusahan si Manuel sa paraang alam niya. Lingid sa kalaman ng lahat, ang ama ni Ronald na si Kaamang, nabibilang sa pamilya ng mga manggagaway o mangkukulam kung tawagin ng iba. Itinuring na rin na anak ni Kaamang si Feli. Kaya ganoon na lamang din ang galit niya sa ginawa ng mga Vallejo sa dalaga. At para maiganti ito ay may isang paraan na naisip ang mag-ama. Magbabayad yang Manuel na yan sa ginawa niya kay Feli. Isinusumpa ko, mararanasan niya ang sakit na idinulot niya sa buhay natin. Wika ni Kaamang. Sige tay, kailangang magbayad ng Manuel na yan sa lahat ng kalokohan niya. Kung dati pinipigilan po kita na gamitin ang kaalaman mo sa kulam. Pero ngayon tay, hindi na. Nararapat lang na magdusa ang Manuel na yan. Tugon ni Ronald. Dali-daling kumuha ng isang insekto si Amang. Saka binulungan ng mga orasyon. Pagkatapos, inlagay ito sa isang garapon. Yon ang paunang parusa kay Manuel. Samantala, sa bahay ng pamilya Vallejo, nasa hapagkainan ng buong pamilya. Naroroon din si Manuel na maganang kumakain ng paborito nitong adobong baboy. Hindi nito iniinda ang mga sinasabi ni Don Juancho sa kanya. Lente ka talagang bata ka. Puro na lang gulo ang pinapasok mo. Hindi mo na talaga nirespeto ang pangalan ng pamilya natin. Hanggang kailan ko malilinisin ang pangalan mo? Ha? Pati yung trabahador ko sa koprahang ginalaw mo. Hindi ka na naawa kay Feli. Wika ni Don Juancho. Tila walang naririnig si Manuel. Nagbibingi-bingihan lamang ito sa lahat ng sinasabi sa kanya.
Pinakakalma naman si Don Juancho ng asawa nito. Magpasalamat ka at nakiusap sa akin ang ina mong tulungan ka. Kung hindi, hahayaan talaga kitang mabulok ng buhay sa kulungan. Wika ni Don Juancho. Matapos kumain ni Manuel, saka ito tumingin sa amang galit na galit. Ngumisi pa ito ng nakakaasar. Sus, yung trabahador mo baka mo sa koprahan eh. Ang tagal na kasi nagpapakipot eh. Hindi naman kagandahan eh. Ang lakas pa ng loob na sampalin ako. Walang utang na loob na babae. Wika ni Manuel. Pabagsak na nilapag ni Don Juancho ang kutsara at tinidor nito sa mesa. Bastos ka talagang bata ka. Bakit ikaw pa ang naging anak ko? Wika ni Don Juancho. Galit na galit ito pero nanatiling walang pake si Manuel bagkus. Lumakad pa ito papalayo. Kinagabihan. Hindi dinadalaw ng antok si Manuel. Kahit ano ang gawin itong pwesto sa kama, hindi siya makatulog. Tuwing ipipikit nito ang mga mata, nakikita niya ang muka ng babaeng si Feli. Maya-maya pa, nakaramdam ito ng pagsakit ng tiyan. Nagmamadali itong lumabas ng kwarto upang magpunta ng banyo. Ngunit sa halip na maupo sa inidoro, sa lababo ito dumungaw at doon ay nagsuka. Duwal ito ng duwal. Halos nailabas na nito ang mga kinaing noong hapunan. Ngunit hindi pa rin matapos ang pagsusuka. Hanggang sa isang bagay ang napansin itong nakahalo sa sinuka niya. Tinitigan niya itong mabuti. At kung hindi siya nagkakamali, isang ipis ang nakita nito. Halos masuka ulit si Manuel sa nakita. Sa muling pagsuka nito ay maraming ipis na ang lumalabas sa bibig. May kahalo na din itong dugo at itim na likido. Napaupo na lamang si Manuel sa sahig ng banyo. Isang kasambahay nila ang nakakita sa sitwasyon ni Manuel. Kaagad itong tumawag ng tulong at dinala ito sa ospital. Lumipas ang mga araw. Ganon pa rin ang kalagayan ni Manuel. Ang kaibahan nga lang, may iba't ibang uri na ng mga insekto ang lumalabas sa bibig nito. Pati na rin sa maselang bahagi ng katawan. Sa kabilang banda naman, walang pagsidlan ang saya ni Kaamang at Ronald sa nasagap na balita mula sa isang trabahador sa koprahan. Tila umeepekto na ang barang na ipinataw ni Kaamang dito. Simula pa lang ito. Marami pang susunod, Manuel. Marami pa. Wika ni Kaamang. Nangibabaw ang halakhak nito sa silid. Mula sa isang aparador ay kumuha ito ng maliit na manika na gawa sa katsa. Isinulat niya sa maliit na papel ang buong pangalan ni Manuel. Itinusok ito sa manika at sa kahinipan ng malakas. Sa pangalawang pagkakataon, muli siyang nagsagawa ng orasyon. Mas matindi at mas karumal-dumal. Samantala naman, nasa koprahan si Berting at Celso. Nag-uusap ang mga ito tungkol sa kakaibang nangyayari kay Manuel. Karma niya yun. Sa dami ng nagawa niyang kasalanan dito sa mundong ibabaw. Kulang pa ang buhay niya para pagbayaran ng lahat ng yun. Wika ni Berting. Pero grabe din, no?
May mga lumalabas daw na insekto sa katawan niya. Sa tingin ko, barang yun tumama dun sa kanya eh. Tugon ni Celso. Aba, ay oo nga. Pero sino naman ang mambabarang sa kanya? Hindi kaya si Feli? Baliw, hindi naman marunong ng ganun si Feli. Saka marami ang taong may galit dyan kay Manuel. Kaya huwag ka nang magtaka kung may magpakulam man dun. Sabagay, hindi nga yun magagawa ni Feli. Pero alam mo, hindi ko pa rin talaga maiwasan na maawa sa kanya. Sa tuwing makikita ako siya sa bahay nila, hanggang ngayon nga, tulala pa rin at tahimik lang. Ay nako, kung hindi lang talaga ako nagtatrabaho sa koprahan, matagal ko nang nasuntok sa mukha yang si Manuel eh. Oo nga eh. Kung tutusin sa nangyayari ngayon kay Manuel, parang nakaganti na rin si Feli pero kulang pa ang lahat ng yon. Kulang na kulang. Malaking trauma ang natamo ni Feli. Malaman ko lang kung sino ang nangkukulam kay Manuel. Baka palakpakan ko pa yun. Magaling siya eh. Wika ni Berting. Saglit na natigilan sa pagsasalita si Celso. May naisip itong bigla. Teka, hindi ba si Ronald yung nobyo ni Feli? Ang alam ko, may balita dati namang kukulam si Kaamang. Yung tatay ni Ronald. Hindi kaya siya yung nangkukulam? Wika ni Celso. Posible nga yun. Kung totoo nga namang kukulam si Kaamang. Bakit hindi, di ba? Nobya ng anak niya yung agrabyado dito. Tugon ni Berting. Nagpatuloy pa ang kwentuhan ng dalawa. Nakikisali na rin ang ibang trabahador sa koprahan. Kahit sa ang sulok ng bayan ay yon ang usapan. Marami ang mga natutuwa. At iilan lamang na tao ang nalulungkot para kay Manuel. Siguro nga. Ganon talaga ito kasama at malokong tao. Kaya ganon na lamang ang reaksyon ng mga tao sa nangyayari sa kanya. Makalipas ang 3 araw, panibagong balita na naman ang kumalat sa bayan. Kung noong nakaraan, ang paglabas ng mga insekto sa katawan ni Manuel, ngayon naman ay ang pagkaputol ng pagkalalaki nito. Tinanggal na yon ng doktor dahil napupuno na ng nana at tila nabubulok na. Kung ano-anong gamot na rin ang ininom nito ngunit ni isa ay walang umeepekto. Hindi rin matukoy ng mga doktor ang sakit nito. Dahil may kaya naman at may pera, nagpalipat-lipat ng ospital si Manuel para lamang maipagamot. Ngunit sa halip na gumaling, palala pa ito ng palala hanggang na-stroke na rin si Manuel. Tuluyan ang nawalan ng abilidad upang makakilos. Kung kay Manuel ay pasakit ang lahat ng nangyayari sa kanya. Kay Feli naman, hustisya dahil pinagbabayaran na ng lalaki ang ginawa nitong pambababoy sa kanya. Mahal ko, masaya ka na ba? Naibigay na ni tatay ang hustisya para sa'yo. Wika ni Ronald habang sinusuklay ang buhok ng nobya. Masaya? Paano ako magiging masaya? Buhay pa ang hayop na Manuel na yon. Magiging masaya lang ako kung mamamatay siya. Doon ko lang makukuha ang tunay na hustisya. Nanggigigil na tugon ni Feli habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng suot na damit. Matindi ang nabuong galit sa kalooban ng dalaga
kaya hindi nito magawang maging tunay na masaya habang sumasagi sa isipan nito na buhay pa si Manuel. Napatingin si Ronald sa nobya. Naawa ito sa kalagayan ni Feli. Hangad niya ang muling kasiyahan nito kaya naman itinanim niya sa isipan na siya ang gagawa ng paraan upang tuluyan na itong sumaya. Nang makatulog ang nobya, nagpasya si Ronald na umuwi kagad para makausap ang ama. Nakita niya itong nagluluto ng ulam para sa hapunan. O anak, kumusta naman si Feli? Maayos na ba ang kalagayan niya? Tanong ni Kaamang. Ngunit umiling si Ronald bilang pagsagot. Hindi po tay. Ang sabi niya, magiging masaya lang daw siya kapag namatay na si Manuel. Tay, baka naman no. Natigil ito sa pagsasalita sapagkat tumutol na kagad si Kaamang sa balak ng anak. Hindi maaari, Ronald. Alam na alam mong hindi ako pumapatay ng tao. Oo, mangkukulam ako. Pero nangkukulam lang ako ng mga taong may ginawang mali sa akin o sa mga mahal ko sa buhay. Pero wala sa doktrina ko ang bumawi ng buhay ng isang tao. Tugon ni Kaamang. Pero tay, kailangan ng hustisya ni Feli. Alam mo naman na hindi niya na yun makukuha. Kaya nga nagpasya tayo na kulamin si Manuel. Bakit hindi pa natin tuluyan nang bumalik na sa dati ang nobya ko? Buling wika ni Ronald. Pabagsak namang inilapag ni Kaamang ang sandok na hawak niya. Hindi, Ronald. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ko mapagbibigyan ang huling mo. Sapat na ang ginawa natin kay Manuel. Hindi naman magtatagal Mawawala na rin ito sa mundo. Kaya mas maiging maghintay na lang tayo. Wika ni Kaamang. Galit na tumayo si Ronald. Masama ang loob nito sa mga sinabi ng ama. Pasensya na tay. Pero kung hindi mo kayang patayin si Manuel, ako na lang ang gagawa. Wika ni Ronald. Mabilis na umalis ng kusina ang binata at saka nagkulong sa silid. Ilang beses pang kinatok ni Kaamang ang pinto ng kwarto nito. Ngunit tila walang naririnig ang binata. Nakapokus lamang ito sa ginagawang orasyon. Sinusubukan itong magsagawa ng kulam upang tuluyang bawian ng buhay si Manuel. Ronald, buksan mo ang pinto. Itigil mo yan. Huwag mong sirain ang sarili mo ng dahil sa kulam. Huwag ka nang tumulag pa sa akin. Wika ni Kaamang. Kinakalampag ng maigi ni Kaamang ang pinto ngunit patuloy pa rin si Ronald. Samantala naman, rinig na rinig sa labas ng bahay ang sigaw ni Kaamang. Eksaktong napadaan sina Berting at Celso sa lugar. Nang marinig ng dalawa, kagad itong pumasok sa loob ng tahanan ng mga ito para sana alamin ang nangyayari. Nadat na nila si Kaamang na minamartilyo na ang pinto. Kaamang, narinig po namin kayo sa labas. Ano po bang nangyayari? Tanong ni Celso. Napatingin sa kanila si Kaamang. Nako mga iho, tulungan niyo akong buksan itong pinto. Kailangan kong mapigilan si Ronald sa balak niya. Tugon ni Kaamang. Ano pong balak? Sige po,
Tumabi po kayo at kami na po magbubukas ng pinto. Tugon ni Berting. Ibinigay naman ni Kaamang ang martilyo sa binata. Bilisan niyo. Bilisan niyo. Papatayin niya si Manuel. Wika ni Kaamang. Kapwa nagkatinginan ang dalawa sa sinabi ni Kaamang. Kasabay nito ang pagbalya ni Berting sa pinto. Bumungad sa kanila ang nakaupong si Ronald. May hawak itong manika na gawa sa katya. Ngunit balina ang leeg. Hindi. Hindi, Ronald. Anong ginawa mo? Lumuluhang tanong ni Kaamang, na ngayon ay walang kibo na nakatingin lamang sa manika. Sa kabilang banda naman, makikita ang pagdadalamhati ng pamilya Vallejo. Tuluyan ng binawian ng buhay si Manuel. Natapos na ang paghihirap nito sa kamay ng kulam na binigay ni Kaamang sa kanya. Ngunit sa kulam ni Ronald ay hindi siya nakaligtas. Winakasan ito ang buhay ng binata ng walang pag-aalinlangan para sa kapalit na hustisya at kasiyahan ng kasintahan. Kumalat kagad ang balita sa buong bayan na pagkamatay ni Manuel. Hindi na naitago pa ng pamilya niya ang pagkamatay nito. Nakarating naman yun kay Feli at nag-uumapaw ang tuwa nito. Samantala, naipaliwanag naman sa kanila ni Kaamang ang tunay na pangyayari mula sa pagpapahirap, pagkakasakit at pagkamatay ni Manuel. Kaya alam nila Celso at Berting ang katotohanan sa likod ng pagkamatay nito. Ngunit parehas nilang itinago ang katotohanan. Hati ang opinyon na magkaibigan. Para kay Berting, tama lamang nawakasan ang buhay ng isang walang kwentang tao na katulad ni Manuel. Ngunit para kay Celso, dapat talaga itong maparusahan. Ngunit hindi sa ganong paraan. Sa kasalukuyan, wala silang ibang pinagsabihan ng katotohanan ito. Ngunit ipinadala ni Celso ang istoryang inyong napakinggan para kahit papano mabawasan ang konsensyang nararamdaman at maging aral sa lahat ng mapagmataas na tao na kahit anong angat mo sa iyong sarili, wala ka namang ibang pupuntahan kundi ang ibaba. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin nalilimutan ni Celso ng minsan malaman ang lakas at bagsik ni Kaamang manggagaway. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.